Ginong Lin. May huling yugto po kayo ng cancer sa pancreas. Isang buwan na lang ang natitira. Sa mga huling sandali ng inyong buhay, sana wala kayong pagsisisi. Namatay ang mga magulang ko ilang taon na ang nakakaraan sa isang aksidente. Isang gusaling apartment lang ang naiwan. Wala rin akong ganong kaibigan. Mukhang mag-iisa na lang ako. Umalis sa mundong ito. Tarantado ka! Kinuha mo ang 200,000 kong tip. Hindi mo ba kayang makipagtalik kahit isang gabi? Akala mo ba ginagawa ko to para sa kawanggawa? Siya iyon. Gu Qianqian. Kuya Landlord. Ang sayaw na ito. Pero kailangang magbayad ang iba para lang mapanood to. Sabi mo, pinanood mo na to ng napakaraming beses. Hindi ko alam kung ang upa na ito pwede bang... Upa hindi bawasan kahit isang sentimos. Kasama niya ang top donor. Talagang malaki ang ginagastos niya. Honghu, ibabayad ko sa'yo ng paunti-unti. Pawalan mo muna ako ngayon ha. Okay ba? Unsa-unti kong babayaran. Gusto ko ngayon. Ngayon, wala siya rito. Ayusin kita ng todo. Isasama kita sa apelido ko. Pakawalan mo ako. Lin Chuan! Lin Chuan! Umakyat ka! Wag! Lin Chuan, tulungan mo ako. Pinilit na ako. Lin Chuan! Hoy, batanggago! Huwag kang makialam. Sinisira mo ang trip ko. Tapos ka na. Papatayin kita. Umalis ka! Gusto mo pa siyang tulungan? Siya lang na isang payat at mahina. Inutil. Katatapos ko lang siyang insultuhin ganun. Hindi man lang siya umimik. Alam mo ba na deserve kang sampalin? Anong sabi mo? Hanap mo na talaga ang kamatayan. Ako, Sinong inutil? lakas ng loob mong suntukin ako. Suntukin kita. Ang maruming bibig mo. Marumi. Magingat ka. Papatayin kita. Ipapadala kitang pumanaw o alis ka na lang. Sige, aalis na ako. Umalis ka. Lin Chuan! Gu Qianqian. Lin Chuan. Pagbate, host isang bayani ang nagligtas ng dalaga. Na-activate ang sistema ng patnubay sa Diyosa. Sistema. Sistema nakabit na ako. Sa sistema ilusyon ba to? Patnubay sa Diyosa official na nagsimula ang sistema. Natuklasan na malapit May, pwedeng maging nakabit na target, Gu Qianqian, matagumpay na nakabit. Si Gu Qianqian, nayon sa host antas ng Simpatya 10. Pagbati host, nakatanggap ng gantimpala. Gantimpala, dagdag na 30 araw ng buhay. Espesyal na kasanayan, mastery sa pakikipaglaban. Host, ipagpatuloy mo. Buhay. Binigyan talaga ako ng buhay. Kaya ibig sabihin nito, maari pa akong mabuhay. Lin Chuan. Gu Qianqian. Anong nangyari sa'yo? Ate, hindi ako okay. Pwede mo ba akong tulungan? Natuklasan. Si Gu Qianqian sa host antas ng Simpatya, tumaas ng 5. Gantimpala. Dagdag na 15 araw ng buhay. Ate Gu Qianqian idadala, kita agad pawi. Huwag.
Anong gagawin natin? Tawag ni Gu Chanchan. Hindi makakontak. Baka natutulog siya. Hindi pwede yan. Karaniwan si Gu Chanchan, nagla-live siya hanggang hating gabi. Sagutin mo ang telepono! Biglang naalala ko. Sabi ni Gu Chanchan sa akin, may isang top donor na palaging inaabala siya. Sinasabi pa niyang pupunta daw siya sa bahay. Babalak siyang dukutin. Baka may nangyari na. Uwi na tayo agad. Tarantado! Tigilan niyo! Ganito ang itsura niya. Parang may ipinainom sa kanya. Huwag, huwag! Lin Chuan! Masama ang pakiramdam ko. Sobrang hindi ako okay. Tulungan ninyo ako. Ang init ng katawan ko, sobrang hirap. Hindi pwede. Hindi ko kaya. Hindi. Kailangan kong gawin na yon, dalhin siya sa ospital. Kung hindi, sigurado, may mangyayari. Huwag kang aalis. Tarantado! Tigilan mo yan! Lin Chuan. Ikaw pala. Shaolin. Ayos. So ikaw pala yung may gusto kay Gu Chanchan. Ikaw ang nagnanais gumawa ng masama. Kailan naman ako gumagawa ng ganyan kay siya? Saan ako gumawa ng masama? Bakit ka pa mag-aalibe? Ang kapal namin ng mukha na nagrenta sa'yo. Narenta pa namin ang bahay mo. Sinamantala mo pa na wala kami. Nilalabasan mo si Gu Chanchan ng gamot at ginawang biktima. Isa kang pervert. Tarantado ka! Tumawag tayo ng pulis. Shen Rongrong. Tumawag ka na ng pulis ngayon din. Huwag. Baka may pagkakamali lang. Hindi sa tingin ko si Shaolin ay ganito. Hindi siya ganitong klase ng tao. Chen Rongrong, ikaw pa ang nagtanggol sa kanya. Ikaw ba rin ay nahilo rin ba at nilabasan ng gamot? Kung hindi kami nakabalik agad, baka hindi na nakababa si Gu Chanchan. Gu Chanchan ay baka... Chen Rongrong, napakabait mo talaga. Napakabuti mo naman, kaya palagi ka nang lulukoin. Lin Chuan, hindi ko inaasahan na ikaw ang magiging ganito kamarumi. Makasarili, pangit ang asal. Mali pala ang tingin ko sa'yo. Tatawag na ako sa pulis ngayon. Hindi. Hindi yan ang iniisip mo. Hindi siya ganyan. Kaya ano pa ba yan kung hindi ganyan? Nakita ko naman sa sariling mata. May bala ka pa bang magtanggol? Lin, magpaliwanag ka. Ano ba talaga nangyari? Anong ipapaliwanag pa? Pumunta ka na sa presinto ngayon din. Chuchu. Gu Chanchan ang. Ginhawa naman na wala kang seryosong nasaktan. Relax ka. Gu Chanchan, agad kong ipapadala si Lin Chuan na tong tarantadong to sa kulungan. Chuchu, may kamali ka sa akala hindi sinaktan ni Lin Chuan ako kung hindi dahil sa kanya dinadala na ako. Nang iba, si Lin Chuan ang nagligtas sa akin. Ano? Na yon, kayong dalawa dapat na makahinga na at maniwala. Pero hindi rin siya ganap na mabuti. Nakita ko mismo, siya. Sinamantala niya ang pagkakataon. Gusto pa talaga niyang halikan ka. Hindi siya masisisi. Ako ang nag-umpisa. Hindi malinaw ang isip ko noon. Nagkakamali ka sa kanya. Kumusta naman ang kuya kong si Honghu? Bumagsak siya sa pagkawala ng dugo at nawala ng malay. Pasensya na, doktor. Kailangan niyong mailigtas siya. Bibigyan ko kayo ng 10 beses na bayad sa pagsusuri. Maraming salamat, Jiang Qingshan. Sino ang gumawa nito? Nakita na ba ang saladin? Panggulo, patuloy pa akong nagsisiyasat. Naniniwala akong malalaman natin agad. Matagal na ang nakalipas. Hindi pa rin malinaw. Ang samahan ng Qingshan namin. Paano ka naging ganitong walang silbi? Hilahin mo siya palabas.
patayin. Panggulo! Panggulo! Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Bukas hahanapin ko talaga ang salarin na pumatay sa boss. Kung hindi mo kaya, ipapapakatan ko na sasama ka sa libin niya. Gagawin ko talaga. Gabi-gabi kaming nagpalipas ng gabi kagabi. Sa wakas, naipaliwanag na namin. Sabi ko, hindi ko sinasadya, maniniwala ka ba? Anong gagawin natin? Kakaakyat lang ni Gu Chanchan kanina. Antas ng simpatya, hindi naman siguro dahil dito ibababa nila, di ba? Gu Chanchan, pakinggan mo muna ako. Talaga, hindi ko sinasadya. Pikon ka, sampalin mo na lang ako. Bakit naman huhugutin kita? Tanga ka. Natuklasan. Gu Qianqian sa host Antas ng Simpatya tumaas ng 5%. Gantimpala, dagdag na 15 araw ng buhay. Kuya Landlord. Ikaw ang nagligtas sa akin. Utang ko to sa'yo. Sasabihin mo lang kung gusto mong makita. Hindi naman kita pinaghihigpitan. Bakit pa palihim-palihim? Parang magnanakaw ang peg mo. Wala. Sabi ko, hindi ko sinasadya talaga. Kasi kahapon antok na antok ako. Wala talaga akong nakita. Maari akong sumumpa. Ano ba yan? Buong-buo mo nang nakita? Ngayon, sasabihin mong di mo inamin? Ako, Akala ko master na driver ka eh. Hindi pala. Baguhan ka pala. Walang karanasan. Sige na, tigilan na kita pagbibiro. Tingnan mo, natatakot ka pa. Ayos na, may naplanong outdoor livestream ang ate. Kailangan ko pang lumabas sandali. lalagaw ka na ngayon? Hindi ba delikado? Wala akong magagawa. Kailangan bayaran ng ate ang utang. Kung hindi naman... Pwede mo ba itong bayaran para sa ate? Ako? Sige na. May seryosong bagay naman talaga akong gagawin. Medyo aabutin ka nito. Gabi akong nagabala kahapon. Maaga palang umaga, lagnat na si Chuchu. Hindi talaga mapakali ang ate. Mag-isa siya sa bahay. Pwede ba naman alagaan mo siya para sa ate? Hindi ko inakala na ganito ka marumi, mababa at malaswa. Pakitulungan mo lang si ate. Nalagyan siya ng tubig. Ihain mo rin ang gamot. Pakiusap na, pakiusap, ha? Sige, tatanggapin ko. Tuloy ka na sa ginagawa mo. Salamat, ha? Babayaran ka ng ate mamaya. Bibigyan ka ng malaking kainin. Ang babaeng ito, ang bilis naman magbago ng isip. Si Wang Chuchu talaga. Kahit may lagnat, hindi mapakali. Sinabi ni Gu Qianqian na alagaan ka niya. Dinala ko na ang tubig at kamot para sa'yo. Iwan mo na dyan. Kakainan ko na rin mag-isa. May lagnat ka na. Sigurado ka bang hindi ka mapapahinga? Di mo kailangang abalahin ang sarili mo sa mga bagay ko. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Sige na nga. Pinastos pa ang kabutihan ko. Natuklasan, malapit. Maaring i-bind na target ng sistema ng patnubay sa Diyosa. Wang Chuchu matagumpay na nakabit. Kasalukuyang Antas ng Simpatya sa Host 20. Bakit hindi ka pa umalis? Kailan mo ba ako papayagang paalisin?
Akala mo gusto ko ba to? Kung hindi dahil kay Gu Qianxian na humiling, sinasabing aalagaan kita. Simpleng lagnat lang yan. Bakit biglang medyo nahihilo ako? Alam mo ba, hindi biro ang lagnat. Kung hindi iingat, pwedeng magdulot ng myocarditis. Alam ko na. Siya palaging ganun, parang wag lumapit na aura. Hindi ko inaasahan na may ganitong marupok na bahagi siya. Lin Chuan? Narinig ko ang nangyari kaninang umaga. Huwag mong galawin si Gu Qianqian. Ako, Mahirap ang kalagayan ng pamilya ni Gu Qianqian. Namatay ang ama niya sa isang aksidente. At matagal nang nakaratay ang kanyang ina. Kailangan bawat buwan mga 10,000 yuan na gastusin sa medical. Kaya siya nagsusumikap ng todo, nagla-live para kumita. Ginagawa ang lahat para mapasaya ang mga manonood. Para lang mapanatili ang nag-iisang mahal sa buhay niya. kaya pala si Gu Qianqian may ganitong nakaraan. Mukhang malaya ang dating ni Qianqian. Pero sobrang inosente pala siya, hindi pa niya naranasang magkaroon ng boyfriend. Talagang umaasa siya na makakakita siya ng taong tapat sa kanya at mag-aalaga sa kanya. Kaya. Lin Chuan, huwag mo makaling dahil sinagip mo siya, pwede mo na siyang abusuhin. Lumayo ka sa kanya. Ano sa tingin mo ako? Ako. Ay, taga dito. Tama, abaw nga ang taga dito. Ikaw, batang lalaki, Lin Chuan, di ba? Kasi kagabi, ikaw sinaksak mo ang kuya namin na si Honghu. Alam mo ba? Ano ang mangyayari pag nainsulto mo ang samahan ng Qingshan? Ano ang magiging kaparusahan? Iniligtas niya si Gu Qianqian kaya napagbintangan siya ng samahan ng Qingshan. Pinili yun mismo ng kuya mo. Dinulot niya sa sarili niya. Kung sino ang gustong talikuran ng kuya ko, yun ang swerte ng babae. Kinuha ng babaeng yon ang pera ng kuya ko. Mahigit na 100,000 yon na tip. Tapos biglang nagpapakadalagang dalisay. Akala niya mahalaga siyang ginto. Mahigit na 100,000 piso. Sino man gusto mong higaan, gawin mo na. Pinigyan ka na nga ng kuya mo. Yan ang sweldo niya sa maraming taon. Hindi ba yan marami na kayong beses nagkatalik? Ikaw, hanap mo nung problema. Binala ako kayo. Iyan ay pagpapasok sa pribadong bahay. Tarantadong babae. May karapatan ka bang magsalita? Lumayo ka. Anong ugali mong makipagsalita sa akin ng ganyan? Sabihin mo yon sa magandang ate. 8. Ang ganda niya, mukha niyang sariwa. Sakto, nasugatan ng kuya ko. Dadalhin namin pabalik para ayusin siya. Pero kailangan ko munang suriin ang kargamento. Mang-api sa babae. Anong kakayahan yan? Anong kalakasan yan? Kung may tapang ka, lumapit ka sa akin. Natuklasan, Wang Chuchu sa host. Antas ng simpatya, tumaas ng 5%. Binibigyan ka namin ng muka, di ba? Sistema, mastery sa pakikipaglaban na activate. Bilis tumaas ng 100%. Pisikal na kakayahan plus 100%. Neuro na reaksyon, plus 100%. Kakayahang magdulot ng pinsala plus 100%. Hayaan ninyo ako. Mag-enjoy muna ako sa inyo. Knowing wala na siya. Mag-ingat. Mama, Lahat kayo, lumayas. Mukhang ang pag-aalala mo ay sobra lang pala. Wang Chuchu! Wang Chuchu! Natuklasan, nakabit na target Wang Chuchu. Sobrang pagkabigla. Lanya na nagdulot ng myocarditis. Host, agad na simulan ang pagsagip. Myocarditis. Hindi ito biro. Pwedeng mamatay siya. Kailangan agad namin siyang dalhin sa ospital. Natuklasan, nakabit na target. Buhay sa bingit ng pagkamatay. Malapit nang mabigo ang mission sa pag-attract. Gagamitin ba ang 10 araw na buhay
upang i-exchange sa mastery sa medisina? 10 araw na buhay. Buhay ng tao ang nakataya. Wala na, hindi na ako magdadalawang isip. Sistema, i-exchange ka agad. Binabati kita. Nakuha ng host ang mastery sa medisina. Bakit ang bigat naman nito? Ngayon ko lang naisip bakit ganun kapakete. Hindi ko akalain yung pilik medisina na iniwan ng tatay. Nagagamit pala Wang Chuchu. Kailangan para sa paggamot, tanggalin mo ang lahat ng damit mo. Huwag mo akong sisihin. Ginawa ko to para iligtas ka. Pasensya na. Hindi tong kwarto ko. Wang Chuchu. Munting dalaga, Neon. Wala nang makakapigil sa atin. Halika. Kakaiba. Nasaan sila? Mamatay ka na, tarantado. Ikaw. Ano pa ba? Ikaw ang nagpagaling sa akin. Ano pa? Pervert ka. Ikaw mismo ang naghulog. Di mo naman ako masisisi, di ba? Sinong magsabi sa'yo na sumirip sa akin? Isa kang tarantado! Papatayin kita! Tama na. Ako na. Huwag mo talaga. Pinabayaran mo ng put ang kabutihan. Nagkaroon ka ng myocarditis dahil sa mataas na lagnat. Kung hindi ko inalis ang damit mo, tapos tinusok kita ng karayom para gamutin ka, patay ka na noon. Pero hindi rin dapat. Anong nangyari sa'yo? Nahihilo ako. Ang init ng katawan ko. Naku. Nung tinusok kita kanina, nakapindot ng hindi sinasadya sa Guanyuan Point. Magdudulot iyon ng pagnanasa. So din ginawa mo yan. Hindi ako. Isa kang hayop. Tarantado! Pervert! Kalma ka. Kailangang kalma ka ngayon. Hindi natin pwedeng gawin to. Hindi ako magtatangkang samantalahin ka. Lin Chuan. Ikaw naman. Ikaw ba hindi talaga gusto to? Lin Chuan, sobrang init ko. Tulungan mo ako. Lin Chuan. Ang weird. Anong mangyayari? Kayo anong ginagawa ninyo? Kayo anong ginagawa ninyo dyan? Ate Gu Chanchan, hindi yan kung anong iniisip ninyo. Eh ano naman yon? Ako. Mukhang. Hindi ko pala napapasyahan ng tamang oras para pumunta. Hindi. Tumating ka sa tamang oras. Paki-hold mo siya. Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Lahat ng sinasabi mo ay totoo. Kung hindi ka naniniwala, maaari akong manumpa. Pwede mong tanungin si Wang Chuchu. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Sige na, hindi na kita iaasar.
Pero sa katotohanan, sabihin ko lang sa'yo, si Wang Chuchu, may misandry siya. Siguradong hindi kanya magugustuhan. Ang tanga mo naman. Misandry? Ate Chan-chan, kailan ka bumalik? Kanina pa, nung kayo dalawa. Ate Chan-chan, alam mo naman ang ugali ko. Sige. P-promise ni ate, mananatiling lihim to. Mas mainam na ganun. Ikaw rin, Lin Chuan. Yung nangyari ngayon, ilabas mo pa lang. Kahit anong bahagi. Hindi kita patawarin. May nangyari ba ngayon? Ano bang nangyari talaga? Bakit parang hindi ko maalala? Hindi ko maalala. Grabe, magaling din pala magamot ni Lin Chuan. Ang mukha ni Wang Chuchu, mas kumanda kumpara kaninang umaga. Okay na talaga. Hindi ko inaasahan na magaling siyang mag-alaga. Magaling nga siyang mag-alaga. Oo, magaling nga siya mag-alaga. Ate Qian, nasan si Ate Rongrong? Bakit hindi siya bumalik kasama mo? Totoo nga, gabi na pala. Dapat tapos na siya sa trabaho. Hello, Rongrong? Lin Chuan, tulungan mo ako! Ano nangyari, Rongrong? Lin Chuan, walang paligoy-ligoy. Ako si Jiang Qingshan, Pangulo ng Samahan ng Qingshan. Ikaw ang boss ni Honghu at ni Abao, di ba? Ano nangyari kay Rongrong? Nasaan siya ngayon? Chen Rongrong ang pangalan niya, di ba? Ang ganda-ganda nga niya. Kapag pinisil ang pisingin niya, halos mamutik-tik na nga. Coincidence na naman, di ba? Kahit siya, sa akin nagtatrabaho. Jiang Qingshan, sa atin to dalawa, wala siyang kinalaman dito. Kung may lakas ng loob, ako ang puntahan mo. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Sa loob ng isang oras, kung hindi ka makarating sa samahan ng Qingshan, huwag kang magtaka kung masisira ko siya. Huwag kang gumawa ng kabobohan. Pupunta ako ngayon. Lin Chuan, anong nangyari kay Rongrong? Tinakaw siya ng samahan ng Qingshan. Ano? Ano ba ang gagawin natin? Mga tao ng samahan ng Qingshan, hindi natin kayang lapastanganin sila. Malaki ang impluensya ng samahan ng Qingshan sa Yangchang. Ang kanilang presidente ay si Jiang Qingshan. Sa Yangchang, tinatawag siyang hari ng ilalim. Simula nang 3 taon na ang nakalipas, namatay ng hindi inaasahan ang kanyang anak na babae. Lalo siyang naging malupit. Kasalanan ko to. Kung hindi ko sinungalingan si Honghu, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Paano mo naman masisisi ang sarili? Lahat dahil sa taong yon. Nasa kanya ang sarili niyang kapalaran. Mukhang kailangan na natin kausapin ng pamilya. Hayaan silang ayusin ito. Lalabas na ako ngayon din. Ako ang gusto nilang kunin. Kung ako ang pupuntahan nila, sigurado silang aalis na nila ang atensyon. Para kay Chen Rongrong? Hindi pwede. Marami silang tao at impluensya. Mamamatay ka rito. Lin Chuan. Huwag kang magpadalos-dalos. Mag-isip pa tayo ng ibang paraan. Nagsimula ito dahil sa akin. Naapektuhan na rin si Chen Rongrong. Ako ang mananagot hanggang wakas. Halos, 1 oras na. Siguro natakot na si Kuya Landlord at hindi na aakyat. Baka tuluyan siyang natakot na umihi sa shorts niya. Bakit hindi ka sumama sa akin? Paano kung protektahan kita? Kung sasabak siya sa samahan ng Qingshan, sisiguraduhin kong lalabas siyang patay na Lin Chuan, huwag kang lalapit. Magandang dalaga. Anong gulong-gulong mo? Honghu. Ang mga kuko mo ba, ayaw mo na? Song ang lakas ng loob mong pumunta dito. Lin Chuan, umalis ka na delikado dito. Rongrong, huwag kang mag-alala. Ayusin ko lahat. Ayusin? Paano mo ayusin yan? Sasandal ka lang ba sa bibig mo? Ngayon pumasok ka pa sa samahan ng Qingshan, papatayin ka namin dito. Honghu. At ikaw din. Mukhang hindi pa sapat ang tinuro namin nun. Hindi pa sapat. Halos, malapit ka nang mamatay at nagiging mayabang ka pa. Si Jiang Qingshan, siya ang may pananagutan. Ako ang naka-insulto sa samahan ng Qingshan Lin Chuan. Huwag mo nang pahirapan si Chen Rongrong. Sige mukhang, may pananagutan ka naman. Ako si Jiang Qingshan. Alam ko ang mga alituntunin ng lansangan. Pakawalan ninyo siya. Kuya, Lin Chuan, delikado to.
bakit ka pumunta? Natuklasan sa paligid. Pwedeng i-bind na target ng sistema ng patnubay sa diyosa. Chen Rongrong. Matagumpay na nakabit sa kasalukuyang host. Antas ng simpatya, 15%. Akala ko pala, mula pa sa simula si Rongrong. May simpatya na siya sa akin. Rongrong, kaibigan kita. Siyempre, poprotektahan kita. Iwan mo to sa akin. Ikaw, umalis ka muna. Hindi pwede. Kung aalis kayo, sabay tayong aalis. Sandali. Pwede kang umalis, pero siya, mananatili. Jiang Qingshan, anong gusto mong mangyari kung mananatili ako? Anong gagawin mo? Sinaktan mo ang dalawang kapatid namin. Inalipusta mo ang pangalan ng samahan ng Qingshan. Kailangang ayusin ang utang na yan. Pero ako, Zhang Qingshan, hinahangaan ko ang tapang mong lumaban mag-isa. Ang tapang mong pumasok sa piging na to. Kaya bibigyan kita ng isang pagkakataon. Nakinig kong magaling ka, makipaglaban. Kaya talunin mo lahat ng mga nasa lugar na ito. Talunin mo ang lahat ng mga eksperto rito. Hahayaan kitang mabuhay. Sino nagsabing kailangan natin mag-away at magpatayan? Bata, anong ibig mong sabihin dyan? Kuya, halata naman. Gusto niyo magbakaawa. Sumuko ka na agad. Isa kang talagang walang silbi. Lumuhod ka agad. Magkautaw ka ng 3 beses. Tawagin mo akong lolo ng 3 beses. Baka manimutan ko pa ito. Sige. Kuya, Ano ba talaga ang silbi mo? At naglalakas loob kang pilitin akong lumuhod at tawagin kang lolo? Tarantado ka. Naghanap ka ng kamatayan. Ikaw! Lin Chuan, bakit ka sobrang padalos-dalos? Ano na gagawin natin? Wala yan, Chen Rongrong. Kuya, patayin ninyo siya agad. Lin Chuan, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero hindi mo pinahalagahan. Huwag kayong magtaka kung maging malupit ako. Huwag! Kung papayag kayong palayain siya, gagawin ko kahit ano. Basta wag ninyo siyang saktan. Ikaw ang nagsabi niyan. Gagawin ko talaga lahat. Lumapit ka, matulog ka muna kasama ko. Honghu, hindi ka talaga nagbago. Huwag kang mag-alala, Chen Rongrong. Susunod, ipapakita ko sa inyo ang isang magandang palabas. Wala akong oras dito. Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa gago mong to. Kumilos. Teka. Bago ka kumilos, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Anong bagay? Tingnan mo, malalaman mo rin. Kuya, nilalagay lang tayo nitong gago ng oras. Huwag ka nang makipag-usap pa sa kanya. Sabay na natin siyang tapusin. Honghu, ako ang mas matanda sa'yo. Babae ni Jiang Qingshan iyon. Hindi ka ba natatakot na malaman niya? Babae ni Zhang Qingshan siya. Mas magiging kapanapanabik pa kapag nilaro natin siya, hindi ba, Mrs.? Ang relasyon natin palaging panganib pa rin. Kung malaman ni Jiang Qingshan, walang magpapatawad sa atin. Kailan mo ako dadalhin? Umalis na tayo palayo. Huwag magmadali. Huwag muna. Hintayin mo muna akong dahan-dahang kupihin ang mga ari-arian ng samahan ng Qingshan. Kapag may perang yun, makakapasok na tayo sa ibang bansa at mamuhay ng malaya. Ang kailangan mo ngayon, Mrs., ay hayaan mo muna akong mag-enjoy ng todo. Honghu, Kuya, pakinggan mo muna ako. Ikaw na tarantado. Hindi ka lang naglalagay ng green hat sa akin. Kundi din inilipat mo ang mga ari-arya ng samahan sa ibang account. Kung hindi ka magpapaliwanag, papatayin kita at hindi na matatagpuan ang katawan mo. Kuya, wala naman ako. Inosente ako. Oo, naintindihan ko. Tiyak na itong bata nito. Pinag-frame niya ako. Ngayon, napakabilis na ng teknolohiya. Gamit ang artificial intelligence, magagawa nilang magpeke ng recording. Anbalilan nun. Sinasabi mong peke ang recording? Kuya, ilang taon na tayong magkakilala? Alam mo kung anong klaseng tao si Honghu? Ikaw ang pinakaalam niyan. Huwag nating hayaan. Pag-iwalayin tayo ng ibang tao. o ang pagkatao ni Honghu, alam namin lahat yan. At sa dami ng taon na ito, laging tapat siya. Honghu, ngayon na ganito ng sitwasyon, bibigyan mo pa ba ng palusot? Sino nagsabing nagkukubli ako? Malinaw na ikaw ang naninira sa akin. Sa isang recording lang, ano ba ang mapatutunayan nun? Kung sasabihin ko, mayroon pa akong ibang ebidensya. Halimbawa, isang video. Ano? Tingnan mo, ano to? Yung cellphone na nawala ko. Paano napunta to sa'yo? Nawala ko ang phone ko. Paano napunta to sa'yo? Aminin mong sa'yo to na phone? Kapag inamin mo, madali na ang lahat. Ang ibig mong sabihin ay, yung mga video na yon, nasa loob ng phone na to lahat. Oh, yung mga recording kanina, galing yon sa pagkuha ko mula sa mga video. Hindi ko inakala, Honghu ang lumatsira ka pala. Ang lakas mo palang maglaro ng ganun. Ibigay mo yan na phone, tignan ko. Kuya, huwag kayong maniwala sa mga sinasabi niya. Bitawan mo.
Naalala mo pa ba? Yung gabing kinulo mo si Gu Chan-chan, nung inabala mo siya, nawala mo ang phone mo noon. Ang phone mo pala may tinatago na napakaraming sikreto. Ito, yung phone ng taong yon kanina. Sinisinungalingan mo ako. Siya ang nagsisinungaling sa akin. Kuya, Tingnan niyo yung itsura niya, halata na natahimik. Hindi pa ako nagsasalita ng malaki. Pero sinasabi mo na agad na ako ang naninira. Kung ganun nga, mas mainam siguro na gawin natin to ng harapan, sa harap ng lahat. At buksan natin ang phone na to. tingnan natin kung ano talaga ang ginawa mo. Mga maruming gawain. Jiang Qingshan. Hindi lang nakarecord sa teleponong ito ang mga video na yon. Nakarecord din ang accounting ni Honghu. Nakarecord ang kanyang pag-angkin sa samahan ng Qingshan. Mga matibay na ebidensya ng pag-angkin sa mga ari-arian. Kalokohan yan! Sinisiraan mo siya ng walang basehan. Sabi ni Honghu, ipabukas mo at ipakita mo. Tapos na. Tapos na ang lahat. Jiang Qingshan, hindi mo ba gustong makita ng personal? Ayaw kong pahintulutan na ang mga magaguming bagay na ito, madadumihan ang paningin ko. Pagkatapos ng nangyari, ang itsura niya ngayon, sinasabi na nito ang lahat. Honghu. Honghu. Sayang. Inakala kong Zhang Qingshan. Matagal kitang tinuring na tunay na kapatid. At ganito mo ako binayaran. Mga kasama, hilahin at dalhin na. Kuya, nagkamali ako. Patawarin mo ako, pinapakiusap kita. Yung tungkol sa misis ng kuya, ako ang may gawa niyan. Jiang Qingshan! Jiang Qingshan! Si Honghu ay tapat na sa loob ng maraming taon. Pangulo, bigyan ninyo siya ng isang pagkakataon. Tama. Yung kaso ng pagnanakaw ng ari-arian ng kumpanya, kaya baw yan. Siya nga. Iyamin mo na! Ginawa niya yan. Tama ang presidente. Ako ang may sala sa lahat. Lahat gawa ko. Tumahimik ka. Ang dami ng ang taong lumipas. Wala ka pa ring pagbabago. Mas mabuti pa nga ang simpleng tauhan mo. Mga tao, hilay nyo silang dalawa palabas at gilingin nyo pagkakainin ng mga aso. Boss, nagkamali po ako. Boss! Sandali lang. Presidente Chang, siguradong hindi ibibigay ni Honghu ang lihim sa isang simpleng tauhan katulad ni Abao. Kahit medyo mahina ang utak niyang ito, tapat siya sa atin. Bigyan na lang siya ng buhay. Dahil ang Ginoong Lin ang humingi ng awa, hindi ko tatanggihan ang iyong hiling. Ipagkakaloob ko ang buhay mo ngayon. Pero makinig ka mabuti, simula ngayon, isa ka ng aso sa pa ni Ginong Lin. Isa ka ng aso sa pa ni Ginong Lin. Kung sinong sinasabi niyang kagatin, siya ang kakagatin mo. Naginig mo ba? Malaking pasasalamat sa Ginoong Lin sa habang buhay ni Abao. Tao na siya para sa'yo. Ginoong Lin, hindi na kailangan magpasalamat. Malaki ang utang namin sa inyo. Nilinis ko na para kay Zhang Qingshan ang kanyang paligid. Simula ngayong araw, ang usapin ni Lin Chuan ay usapin na ni Zhang Qingshan. Ang iyong mga kaaway, siya rin ang kalaban ko. Ang samahan ng Qingshan ay handang magsakripisyo para sa'yo, hindi magdadalawang isip. Handang magsakripisyo, hindi magdadalawang isip. Sister Chan-chan, halos kalahating oras ka nang wala. Umupo ka muna. Magpahinga ka. Bakit wala pang balita ng ganito katagal? Nanunggulit na ako sa kaba. Ikaw pa, naglakas loob ka pang pumasyal? Miss Wang, huwag po kayong magkamali ng isip. Ako ang naghatid Ginoong Lin at Miss Chen ang ibinalik namin. Tama. Ako nga ang nag-utos sa kanya na magmaneho. Sila ang dinala niya pabalik sa atin. Ngayon na naibalik na sila, tatanggi na muna ako. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang agad. Agad akong darating para tumulong. Rongrong, ayos ka lang ba? Rongrong, okay ka lang ba? Nakakabahala. Natakot kaming lahat. Swerte na lang at nandun si Lin Chuan. Anong nangyari kay Lin Chuan? Huwag kayong mag-alalang. Ayos na ang lahat. Mula ngayon si Jiang Qingshan hindi na muling gagambala sa atin. Ang galing naman. Pero Lin Chuan, paano mo nagawa yan? Iyon kasi ay samahan ng Qingshan. Medyo komplikado to. Hindi madaling ipaliwanag sa ilang salita. Hindi madaling ipaliwanag ng malinaw. Mayroon kang napakahusay na kasanayan sa medisina at pambihirang galing sa pakikipaglaban. Ngayong gabi, lalo mo pang naayos ang samahan ng Qingshan. Lin Chuan, ilan pang mga sikreto ang tinatago mo? Ate Chen Rongrong, Ate Rongrong, anong nangyayari sa'yo? Dali!
Lumabas na lumalalang lumang sakit niya. At dahil sa sobrang takot, kaya siya biglang nawala ng malay. Tirahan ni Ate Rongrong ay sa mahirap na kabundukan. Mag-isa siyang sumusuporta sa pamilya. Pinakiusap at paulit-ulit ng buong pamilya na alagaan namin siya ng mabuti. Lin Chuan, kailangan mo talaga siyang iligtas. Huwag kang mag-alala, tutulungan namin siya. Una, tanggalin ang mga damit niya. Tulong naman, dali. Una, tanggalin ang damit. Sa liwanag ng araw, kakailanganin niyang maghubad. Anong gagawin niyo? Siyempre, para gamutin siya. Magtiwala kayo kay Lin Chuan. Ako ang nagpagaling sa kanya. Tingnan niyo. Wrong. Kayo naman! Ate Rongrong, pagod lang ang katawan mo. Tapos sobra pa ang pagod. Kaya nasunog ka at nawala ng malay. Buti na lang, alam ni Lin Chuan ang medisina. Kaya nasagip ka niya. Salamat sa'yo. Maliit na Lin. Walang anuman. Sistema, natuklasan. Antas ng simpatya ni Chen Rongrong para sa host, tumaas ng 5%. Antas ng simpatya ni Chen Rongrong para sa host. Umabot na sa 20%. Na-unlock ang panahong gantimpala. Gantimpala. Dagdag na 3 buwan ng buhay para sa host. Hong Chang Grupo 51% na kontroladong pag-aari. Hong Chang Grupo. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang isa ito sa mga nangungunang kumpanya sa Yangchang City. Tama na ang pagod mo. Magpahinga ka muna ng maayos. Lin Chuan, tama na yan. Kung marunong ka naman sa medisina, bakit hindi mo ginamot ang sarili mong sakit? Anong sabi mo? Hanggang kailan mo pa isa-secret yan? Hanggang kailan mo pa itatago sa amin? Ang ilalim ng gilid nito ay nasa ilalim ng tungkod yan. May katamtamang tigas. Kung hindi ako ang pumunta ngayon, walang malinaw na bukol sa tiyan na nahahawakan. Negatibo ang kubida ng lalaman ng terminal at humina ang sunog ng bituka. Hanggang kailan mo pa itatago sa amin? Lin Chuan, ano nangyayari rito? Baka nagkamali kayo. Makinis ang ibabaw. Walang malinaw na masasagap na masa. Walang malinaw na masasagap na masa. Negative ang shifting dogs. Negative ang Sinawagan shifting nila dogs. ang tunog ng Humina ang tiyan. tunog ng tiyan. Sabi nila sa kaso ni Lin Chuan, mga 1 o 2 buwan na lang ang maasahan niya. Ano? Kilala ko ang isang doktor sa ibang bansa. Kung kailangan mo, pwede ko siyang kunin. 3 magagandang babae. Huwag kayong mag-alala para sa akin. Sige na, gabi na. Uwi na kayo at magpahinga. Pahinga na. Mula pa noon, sino ang hindi namamatay? Maaga man o huli hindi iwas ang kamatayan. Lin Chuan. Tulungan mo akong mag-imbestiga tungkol sa isang tao. Pangalan niya ay Lin Chuan. Miss, kung pangalan lang ang meron ka, medyo mahirap siyang hanapin. Mas mabuti kung may larawan ka. Larawan? Sige, naiintindihan ko. Larawan. Pwede ko na siyang kunan ngayon, di ba? Ikaw, anong gagawin mo? Akala ko, bumibiro lang ako. Kuha lang ng litrato mo. Kunin mo na lang litrato kung yun ang gusto mo. Bakit kasagsagan ng gabi? Pumunta ka pa sa kwarto ko ng palihim para kumuha? Ibig mo bang sabihin? Ano ba talaga ang iniisip mo? Ikaw pa ang magagalit kapag ako ang mag-isip ng kung ano-ano. Pumapasok ka sa kwarto ko sa kalagitnaan ng gabi. Kakakiss mo pa ako kanina. Ginawa ko yon para hindi ka sumigaw. At sinasabi mo pang hindi mo intensyon yon. Gusto mo bang magkapalagayan tayo? Sa totoo lang, gusto ko lang kumuha ng litrato mo. Pagkatapos mapatay ka, ilalagay ko ang litrato mo sa lamay, bilang retrato sa puntod. Salamat talaga ha. Sa gitna ng gabi kukuha ka ng mortuary photo ko. Mas maigi pang ipaalis mo na ako diretso. Sana maniwala ka o hindi, isa kang lalaking malaki, pero parang babae sa pag-aasal. Ikaw. Lin Chuan, gising ka na ba? Naku. Lin Chuan, gising ka na ba? Hindi pa ako natutulog.
Lin Chuan, dumating ako para magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo na yon, baka matagal na akong... Walang anuman, Chen Rongrong, ang gabi na. May kailangan ka ba? Basta, babawi talaga ako sa'yo. Sa init ng panahon na yon, bakit nakatakip ka pa ng kumot? Hindi ka ba nauhuhaw o nahihilo? Chen Rongrong. Huwag kang magsisigaw. Kung tawagin mo pa si Gu Chanchan para pumunta dito, lalo itong di na namin mapapaliwanag. Surpresa! Sabi ko na ba? Hindi yan matatakpan. Ikaw pa ang nag-utos na itago yan. Wang Chuchu. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Chen Rongrong. Kung sasabihin ko na nandito ako para kunan ng larawan para sa alaala ni Lin Chuan, maniniwala ka ba? Maniniwala ako. Chen Rongrong. Ikaw naman? Bakit ka nandito sa kwarto ni Lin Chuan ng ganyang oras? Anong balak mo? Ako, sa totoo lang, nandito ako para sukatin si Ling Chuan, para ihanda ang kanyang damit pang lingkod at kabaong. Mga henyo talaga kayo pareho. Isang darating para kunan ng larawan ng aking kabaong. At ang isa naman, maghahanda ng kabaong para sa akin. Lahat kayo, lumabas kayo ngayon. Tara, lumabas. Lin Chuan. Gising ka pa ba? Gu Chen, bilisan mo, magtago. Little Chuan. Gu Chen, ang late naman ng oras. May kailangan ba? Anong ginagawa mo, Kuya Landlord? Wala pong anuman ate. Hindi ba pwede lang akong dumaan sa inyo? Gu Chen, mas mabuti sabihin mo na agad kung ano. Ate, gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Sige na, hindi na kita aasarin. Talagang kailangan ko ng isang pabor. Pwede mo ba akong pautangin ng 100,000 yuan? 100,000? Utang ka? Naku, grabe. Anong mangyayari dito? Nagdadaan lang ako para kumonsulta kay Lin. Mahaba ang kwento. Hindi ko pinapansin kung bakit mo kailangang umutang ng ganun kalaki. Nasa ospital ang nanay ko. Kulangan pa kami ng 100,000 yuan. Ano? Saan ang sweldo mo? Huwag mo na tanungin. Sinabi ng boss ko dati na pumunta ako para mag-entertain ng mga customer. Hindi ako pumayag. 6 na buwan na akong walang sweldo. Hinahabuyan ka na nila ng ganito katagal? Bakit ka pa nagkatrabaho para sa kanila? Walang magawa. Bayad pinsala. 5 milyong piso. Tiyan, huwag kang mag-alala. Baka meron pa akong maibigay. Pero hindi naman pwedeng hayaan lang natin na ganito. Hahawakan ko ang paghingi ng bayad para sa'yo. Aking malit na Lin Chuan. Naiintindihan ko ang intensyon mo. Pero ang utan na ito, hindi mo ako matutulungan. Bakit naman? Diyan ka lang nagkakamali. Hindi mo talaga kilala ang tenant mo. Ang nalagdaan ni Gu Chanchan ay Yangdu Entertainment. Kilala ang kumpanyang ito na gumagawa ng lahat. Legal man o hindi. Sino mang magtangkang maghabol ng sahod, Hindi nila pinapalampas. Delikado. Ate Gu Chanchan, sabi ko na sa'yo dati, huwag kang lalagda sa kumpanyang yon. Sorry, Chuchu. Hindi ko rin gusto nangyari ito. Hindi dahil hindi kaya ng iba, hindi ibig sabihin na hindi ko kaya. Ano naman? Mas may kakayahan ka ba kaysa sa iba? Ano bang meron ka na wala sila? Madali kang magbigay ng opinyon kapag nakatayo lang. Ang nakakabagot naman, aabot ka ba tumaya sa akin? Thea? Taya ako na bukas makakabawi ako ng suweldo ni Gu Chanchan. Kaya na sa Taya. Basta bukas, kung mabawi mo ang sweldo ni Gu Chanchan, hindi lang ako manunokso. Tatanggapin ko rin ang pagkakamali ko. At pwede kong tuparin ang... Anumang hiling mo. Sige, tuluyin. Boss, gusto niyong magkaroon ng coat na may presyo na 88,000. Mink coat. Walang problema, babe. Sasabihin ko sa'yo, sa taginit paswak suotin ng mink. Kung gusto niya, bibilhin natin. Sandali lang. Ipapadala ako na ang pera sa'yo. Gino, hindi po kayo pwedeng pumasok. Boss, pasensya na. Hindi ko siya napigilan.
Ikaw ang may-ari rito. Sino ako? Ako ang sino? Sige, aminin mo na lang. Ito ang perang utang ninyo sa kaibigan ko, kay Gu Qianqian. 20,000 ang kabuuan. Pakiusap, bayaran nyo na. Tinatanong niya ako tungkol sa pera. Pasensya na. Medyo masikip ang pera ngayon. Balik ka na lang sa susunod. Kung di ka magbabayad, hindi ako aalis. Anong sinabi ko na di mo maintindihan? Sinabi kong masikip ang pera. Sa susunod na lang. Para makabili pa ng para sa lover mo. Fur na nagkakahalaga ng 880,000. Sinasabi mo sa akin na masikip ang pera yon? Narinig ko. May pera ako, pero hindi ko ibibigay. Yung kaibigan mo ha, mataas ang tingin sa sarili. Ayaw niyang sumama kahit man lang uminom kasama kami. Tapos gusto pa ng sweldo? Pangarap ka lang. Ano ba ang magagawa mo sa akin? Suntukin mo nga ako. Sige nga. Gago ka. Talaga bang sasaktan mo ako? Hindi ba ikaw ang nagsabi na suntukin kita? Ito ang unang beses kong marinig ng ganitong kakaibang hiling. Siyempre, tutuparin ko. Gago ka. Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako si Wang. Tawagin ninyo ang mga kasama ko. Nasaan ang mga tao ko? Bingi na ba sila isa-isa? Ayaw na nilang magtrabaho. Huwag ka nang sumisigaw. Sinasabi mo yung mga security, no? Nang pumasok ako kanina, inaayos ko na agad sila. May 3 o 4 na tao ako. Paano mo nagawa yan? Gusto mo subukan? Ayoko, huwag kang mapakatanga. Kami sa Yangdu Entertainment, pero sinusuportahan ng samahan ng Qingshan. Samahan ng Qingshan. Hindi mo pa narinig, no? Siyempre alam kong samahan ng Qingshan. Pero hindi ibig sabihin na poprotektahan kanila palagi. Hoy, sasabihin ko sa'yo, si Abao nung samahan ng Qingshan kapatid ko yan na handang magsakripisyo. Maniniwala ka ba kung sabihin kong sa isang tawag lang, matawag ko siya dito? Abaw, kahit bigyan ko siya ng 10 lakas ng loob, hindi niya ako matutulak kahit kaunti. Ayos, gago. Tandaan mo ang sinasabi mo ngayon. Abao. May taong gumigulo rito sa akin. Sino may lakas ng loob gawin yan? Hintayin mo lang ako. Sige? Naiintindihan ko na. Patay ka na, bata. Pagdating ni Abao ng samahan ng Qingshan, ituturuan kita kung paano isulat ang patay. Sino may lakas ng loob gawin yan? Umaakalang makapangyarihan sa samahan ng Qingcheng? May gulo rito sa nasasakupan namin. Abao, nandito ka rin pala. Yung amoy-amoy na batang yan. Kahit kanina, todo yabang pa siya. Kailangan pa namin ng 10 tapang niya. Hindi kami uminda kahit bahagya. Ganun ba? Ang kulit na bata. Gusto kong makita kung anong klaseng taong ito. Ang laki ng tiyaga niya. Abao, kailangan mo talagang maayos ang turuan ng leksyon. Siyempre, naglakas loob siyang bastusin kami. Bibigyan kita ng isang hinding-hindi malilimutang leksyon. Abaw ilang gabi lang na hindi kita nakita. Lumaki na ang kayang gawin mo ha? Tagapagligtas. Tagapagligtas, bakit nandito ka? Ikaw ba si? Ginoong Lin? Kumain na po ba kayo? Abao! Abao! Anong? Meron dito? Gawin nyo na! Patayin nyo siya! Gago ka ba? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Alam mo ba kung sino Ginoong Lin ay aming mahal na panauhin mula sa samahan ng Qingshan? At siya rin ang tagapagligtas ni Abao. Ako. Ginoong Lin, anong nangyayari rito? Ang kumpanyang ito, hindi binabayaran ng sweldo ng kaibigan ko ng 6 na buwan. Tinarating ko para singilan sila. Ganito ba yan? Ganito ba yan? Echo. Ginoong Lin, pera ni Ginoong Lin. Kayo ba'y nangahas mangutang kay Ginoong Lin? Hanap ka ng patay. Hanap ka talaga ng patay, ha? Abao! Abao! Hindi ko talaga alam. Siya ang nagigtas sa inyo. Kung nalaman ko, hindi ko siya gagawa ng ganito kung alam ko. Abao. Ginoong Lin! Ginoong Lin! Nakiusap po, maging maawain kayo. Ituring ninyo akong wala. Palingayin niyo na ako, pwede? Ginoong Lin. Dumating ako para kunin ang pera ninyo. Hindi ako nandito para kitilin ang buhay ninyo. Narinig mo ba yan? Magkano ang utang ninyo kay Ginoong Lin? 300,000. Hindi! 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 400,000. 400,000. Meron pa ako. Meron pa. At may interes pa. Kunin ninyo na! Kalokohan! Sige. Ginoong Lin,
Kumain ka ba ng maayos kagabi? Marunong ka bang natulog? Jinong Lin. Kabuan ay 400,000, 300,000 na principal at 100,000 na interes para sa 6 na buwan. Wang Chuchu, ikaw to ang nagsabi. Basta mabawi ko ang pera. Ano man ang gawin mo? Ayos lang. Bakit ang taga na naman? Bakit hindi pa bumabalik si Lin Chuan? Sana naman hindi nakipagsuntukan siya sa mga yon, di ba? Kung may sisihin, siya na ang sisihin niyo. Sobrang hindi niya sinukat ang sarili niya. Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat pinayagan siyang pumunta. Hindi pa ako patay. Sino ba ang mag-oorganisa ng lamay para sa akin ng maaga? Lin Chuan, hindi mo sinama siya, diba? Pero siguro nga naman, iyon ang pinakatamang desisyon. At least, buhay ka pa. Wala namang problema. Ako na bahala sa iba pang bagay. Ang importante, ligtas kang nakabalik. Sino nagsabing hindi ako pumunta? Anong laki ng pera yon? Nagnakaw ka ba ng bangko? Saan ka kumuha ng ganyang pera? Anong nagnakaw? Ito ang sahod ni Gu Qianqian. Talaga bang nakuha mo ito pabalik para sa kanya? Siyempre, nanalo ako. Naalala mo ba ang ipinangako mo sa akin? Lin Chuan, sobrang mahal kita. Ganyan mula ngayon. Kung tititigan mo ako habang naliligo, gaganon lang akong magkunwari na hindi ko nakita. Ako naman. Natuklasan. Gu Chanchan may positibong pagbabago sa host antas ng simpatya tumaas ng 10. Gantimpala. Gantimpala. Dagdag na 3 buwan ng buhay. Ang lakas mo manliit. Nangingimasok ka pa sa pagligo namin. Tarantado ka! Wala talaga ako. Baka na misinterpret lang ito? Sa tingin ko, si Shaolin hindi ganyan na klase ng tao. Iwan ko hindi sigurado ang tingin ko. Oh, tama. May isang bagay na nakalimutan kong sabihin sa inyo. Sa totoo lang ngayong umaga, kakabitiw ko lang sa trabaho. Rongrong, sinuportahan kita sa desisyon mo. Trabaho sa nightclub kasi nakakapagod at delikado. Kahit hindi nangyari ang kagabi, matagal ko nang sinusuportahan na magpalit ka. Magpalit ang trabaho. Problema, una, wala akong mataas na degree. Pangalawa, wala akong espesyal na kakayahan. Ano pang trabahong mapapasukan ko? Wrong. Pwede ka sumama sa akin maging online streamer tayo. Sa itsura at tindig mo lang, hindi ba agad napapabaliw ang mga otaku? Nawawala sila sa sarili. Magpapadala ng pera sa'yo si Kuku. Hindi pwede. Gu Qianqian. Kapag nakatayo ako sa harap ng kamera, naiinip ako. Chen Rongrong. May mabuting oportunidad ako para sa'yo. Medyo hirap sa simula. Pero kung magtitiis ka, may babalik sa'yo. Okay lang. Hindi ako takot maghirap. Ayos, ang galing naman. Kumpanya ng kaibigan ko, kailangan ng channel sales ngayon. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Kaya kaya mo yan. Walang patumpik-tumpik. Ngayon, pwede ka nang pumunta sa interview. Wrong. Naniniwala ako sa'yo. Sigurado akong papasa ka sa interview. Go lang. Kayang-kaya mo. Sige, maghahanda na ako. Lin Chuan. Lumapit na nga rito. Sandali. Ako. Ate Rongrong, anong balak mo? Bakit parang misteryoso naman? Gusto ko sanang hingin ng tulong mo para magbigay ng payo. Tungkol sa damit na susuotin sa interview. Sige. Maghihintay ka rito sandali ha. O sige. Chen Rongrong, ito ba talagang hindi mo ako tinatrato na estrangero ah? Hindi pwede.
Lin Chuan, bakit makatitig ka na hindi nagsasalita? Opo, may kung ano ba akong kakaiba? Wala naman. Sakto ka na nga. Chen Rongrong, tumayo ka dyan. Mukhang tunay na babaeng malakas sa trabaho. Hindi naman kasing ganda ng sabi mo. Pero pag sinabi mo ganyan, mas kampante na ako. Lin Chuan, nung pinakamahirap ang pinansyal ko, pinatawad mo ako ng 3 buwang upa. Kahapon, at naglakas loob kang iligtas ako. Sasabihin ko lang, paano ko ba kita mababayaran? Chen Rongrong, kung ganun ang sabihin mo, sobra ka namang nagmamalaki. Lin Chuan. Ako, si Chen Rongrong, ay isang taong marunong gumanti ng kabutihan. Kung sabihin kong babayaran kita, talagang babayaran kita. Ito ang paunang interes. Ang totoong pagbabayad, hihintayin mo na lang sa mga susunod na araw. Mula kay Chuchu ang nagpadala sa akin ng mensahe. Ipinadala niya ang address ng interview. Pinadala na. Hongchang Grupo. Mukhang malaking kumpanya yon. Sige, maghanda na ako para sa interview. Sana magtagumpay ako. Kaya mo. Hongchang Grupo. Bakit parang pamilyar ang pangalang ito? Parang sobrang pamilyar. Kagabi, umabot ang antas ng simpatya ni Chen Rongrong. Binigyan ako ng gantimpala ng sistema Hongchang Grupo. 51% ng pag-aari. Presidente, ako si Jiang Ying, presidente ng Hongchang Grupo sa wakas. Nakontak ko na kayo. Tinatawag ninyo akong presidente? Oo nga, inangkin ninyo ang 51% ng shares. Kaya syempre, presidente. Hindi ako makapaniwala. Totoo pala. Ang lakas talaga ng sistema. Presidente, hindi ko alam kung may oras kayo para bumisita sa grupo at mag-inspeksyon. Gawin na natin ngayon. Pupunta ako ron mamaya. Sige. Sabihin na agad. Tipunin ang lahat ng senior executives ng kumpanya siguraduhing ipakita ang pinakamahusay na pag-uugali at anyo. Ito ay ang unang pagbisita ng presidente sa kumpanya. Kung may magkakamali o mabibigo, mag-submit ng resignation letter at lumayas agad. Opo, naiintindihan po. Mamaya ay may interview si Chen Rongrong. Pupunta rin ako doon. Huwag mo munang sabihin to sa kanya para magbigay ako ng surprise pagkita namin. Tumutulong sa manager sa basic training ng Mahanggang bagong gusto, empleyado. part-time Para rehabilitation sa therapist sa hospitality para order. mataas ng kalidad Paggawa ng ng service. targeted na special service upang mapahusay ang sa Chen, natapos ko na ang pagbasa sa iyong resume. Manager Tang, nasasakop ko po ba ang requirements ng posisyong ito? Binibining Chen, mayroon ka bang kaugnay na karanasan sa ganitong trabaho? Wala po. Mahirap ang proseso. Napansin ko sa iyong nakaraang trabaho na nagtrabaho ka bilang technician sa massage parlor. Wala kang karanasan sa sales. Hindi ko sigurado kung kayo ba ay angkop sa posisyon nito. Manager Tang, paumanhin po at pagbigyan niyo ako. Kailangan na kailangan ko ang trabahong ito. Kung ganito ang sabi ni Binibining Chen, hindi pa naman lahat ng pinto ay nakasara. Basta tayo ay magkaroon ng mas malalim na pag-uusap. Basta tayo mas, lalo ko pa itong alamin. Manager, Tang, mag-aaral ako ng mabuti. Pakibigyan po ninyo ako ng isang pagkakataon. May pagkakataon naman. Nasa desisyon na ni Miss Chen kung kaya niyang kunin ito. Manager Tang, magpakabanal ka. Dumating ako para sa lehitimong interview. Nagbibiro lang si Miss Chen. Huwag masyadong maging sensitibo. Ang Hongchang Grupo ay isang respetadong kumpanya. Miss Chen, uminom ka ng tubig. Mag-usap tayo ng dahan-dahan. Takabuhos lang ng tubig. At uminom na rin siya. Siguro ayos lang, di ba? Salamat, Manager Tang. Ayos. Miss Chen, sa kasalukuyan mong kakayahan, mahihirapan kang makapasok sa kumpanya namin. Pero mayroong shortcut. Hindi ko alam kung handa ka. Ang init naman.
Anong shortcut? Maging kasintahan ko lang. Posisyon, sahod lahat na niyan, mapag-uusapan natin. Manager Tang, magpakabanal ka. Mahirap para sa akin tanggapin yan. Kung ganitong klase ng interview, paalam. Ikaw. Ikaw ba? Nasa tubig ka rito? Hey, magandang dalaga. Huwag ka nang mahiya. Hayaan mo akong alagaan ka ng mabuti. Lumayo ka. Aalis na ako. Umalis ka? Saan ka pupunta? Saan ka ba pupunta? Ang init, di ba? Halika, hayaan mong tanggalin ko ang damit mo. Hindi ka naiinit. Lin Chuan. Tulong! Lin Chuan, tulong! Nasaan ka? Dali! Iligtas mo ako. Tinig ni Chen Rongrong baka nasa loob siya. Pabala. Target ng sistema ng patnubay sa Diyosa. Chen Rongrong. Nasa panganib host. Agad na pumunta. Ay hindi. Tigle! Ayos ka lang ba? Lin Chuan, nandito ka na. Natatakot talaga ako. Pinainom niya ako ng droga. Huwag kang matakot. Ayos na. Kuya, sandali lang. Nawala ang bait ko. Hindi na ako ulit. Hindi na. Lin Chuan. Ikaw pala. Tang Jen. Bitawan mo. Hindi ba yan ang dati kong kaklase? Si Lin Chuan ba yon? Nung araw kilala siya bilang makina, may sakit, basura. Ilang taon na yan, walang pinagbago. At ngayon, nangahas pa siyang gumalaw sa akin. Manager Tang, hindi ko akalain na paglipas ng maraming taon, mananatili ka pa ring walang hiya. Ngayon hindi lang kita gigipitin. Papakilusin pa kita. Kakailanganin mong sumandal at humingi ng tawad kay Chen Rongrong. Pagmamakaawa mong yumuko, humingi ka ng tawad sa kanya. May sakit ka ba sa ulo? Buksan mo yung mga mata mo. Tignan mo ng klaro. Manager ni Heir ni Hongchang Grupo. Sa tindi pa niya, karapat dapat siya? Shaolin. Tama na. Isa siyang departamente manager. Hindi natin kayang aabutin siya. Mas mabuti nang umalis na tayo. Pakiusap na. Tayo na. Putangin na mong babae. Saan ka pa pupunta? Kung hindi ka sasama ngayon, ihihigaan kita ngayong gabi. Wala kang balak umalis, naunawaan mo? Walang hiya ka. Isang bayarang masahista ka lang. Bakit ka nagpapakunyaring malinis at dalisay dito? Gusto kita. Ibigay ko lang yan ng respeto sa'yo. Tang Jen, ibinibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon. Magluhod ka agad, manluhod at humingi ng tawad kay Ate Rong. Kung hindi, pagsisisihin mong isinilang ka pa. Lin Chuan, kang walang magulang nga ulila. Nasaan ang hiya mong tumahol sa akin? Ngayon sa harap mismo mo, sasamantalahin ko ang babae mo. Ano ba magagawa mo? Para sa mga basurang tulad mo, hindi sana kita binigyan ng pagkakataon. Ito, Jill. Direktor Xiao, iligtas niyo po ako. Halos. Mamamatay na ako sa bugbog nila. Sino kayo? Gumugulo kayo sa Hongchang Grupo? Gumugulo tayo? Siya ang gumawa nung nag-i-interview ang kaibigan ko. Pinigyan niya siya ng droga. Sinubukan siyang abusuhin. Manager Tang, totoo ba yan? Direktor Xiao, magkasundo lang sila. Sinusubukan nila akong extortion. Ang Shen, nagbubula-bula ka. Kailan kami nag-extortion? Ang babaeng to, nagmukha silang interview lang. Pagpasok pa lang sa opisina, sabing mainit dito. Gusto pang hubarin ako ng buo. Ang kapal mo naman magsalita. Tapos biglang sumaklolo yung lalaki. Sinapak ako ng todo. Tapos humingin pa ng 10,000 sa akin. Kung hindi ako magbibigay, Siya, sinabi niya ipapahiya niya ako ng todo. ikaw, Ikaw na tao. Paano ka naging ganito? Walang hiya ka naman. Direktor, ito ang resume niya. Basta isa siyang masahista. Tiyak ko, hindi lang ito nangyari minsan. Scam na honey trap. Siguradong honey trap to. Sila dalawa, dalubasa talaga sa ganitong scheme. Eh, ganun ba? Ang kapal talaga ng mukha ninyo. Hindi ba kayo natatakot na mag-report ako sa pulis? Papahuliin ko kayo. dahil puro salita lang naman yon, maniwala kayo sa kanyang kalokohan. Wala kayong kahit kaunting kakayahang mag-isip para sa sarili. Mukhang panahon na para mag-retire ang direktor dito. Hanggang kailan ka pa makakapag-direktor? Hindi mo na kailangan mag-alala tungkol doon. Boy, huwag mong sabihin na hindi kita binigyan ng chance. Sinasabi mo ba pinakyaw ni Manager Tang siya ng droga? May ebidensya ka ba? May ebidensya nga.
Nasa basong tubig na to. Tiyak may ipinaglagay siyang pinagpapamanhid. Dalhin niyo agad para itest. Lalabas ang buong katotohanan. Naku, problema na. Nakalimutan ko ang bahaging to. Director Xiao, matagal na akong nagtatrabaho sa kumpanya. Palagi akong masipag at tapat sa trabaho. Kayo, dapat naniniwala kayo sa aking pagkatao, di ba? Manager Tang, ano bang pinagkakatiwalaan mo? Bakit ka nag-aalala? Sino nagsabing nag-aalangan ako? Paano ako mag-aalangan? Halata namang sinadya ninyo akong patagisin. Sino ang nakakaalam kung sa tubig na to ay gawa ninyo na ba ang pantakip? Naayos na ninyo to ng maaga? Director Zhao. Kayo po ang dapat magpasya para sa akin. Sa tingin ko, hindi na dapat magduda. Naniniwala ako sa atin sa manager ng Human Resources ng Hongchang Grupo. Hindi kayo gagawa ng bitag sa isang masahista. Walang pagpipilian, patay lang sa tingin. Walang pag-usapan ang totoong katotohanan. Patay lang sa isang propesyon, husgahan nyo na agad ang pagkatao ng isang tao. Ang Hongchang Grupo ninyo, ganito ba ang mga patakaran ninyo? Patakaran? Ikaw, karapat-dapat ka bang makipagsabayan sa akin pagdating sa mga patakaran? Huwag mo nang banggitin si Manager Tang. Ngayon, hindi kita pinarating. Kahit na ginawa ko man yon. Ano ba naman kung ganon? Ikaw? Paano ka naman hindi mo malaman ang tama at mali? Ganun ka magsalita? May mali ba sa sinabi ko? Ikaw isang masahista. Kahit man lamang na naabuso ka, ano naman ang nawala sa'yo? Bakit ka ganyan? Ang pinagtrabahuan ko noon ay hindi marangal. Pero iyon lahat ay kumikita ako ng malinis. Hindi mo ako tinulungan. Kahit man lang ipaglaban ang hustisya, Paano mo pa ako mapapahiya? Pinapahiya mo ako! Hindi ba't gawin mo rin ang trabahong yan? Tama na. Ate, wrong. Akala ko na nakita ko na. Ang basura nitong taong to at ang direktor na ito, sila ay magkatuwang na masasamang tao. Lin Chuan, sasabihin ko sa'yo, si Director Zhao sa paghawak ng bagay ay isa sa pinakamakatarungan. Hindi siya kailanman manghuhusga ng mali sa isang mabuting tao. Tama, si Manager Tang. Kung ganito nga, ang Hongsheng Grupo, talagang bulok na sa kaibuturan. Kapag hindi matuwid ang itaas, sira rin ang ibaba. Lin Chuan, wala kang nanay at tatay mula pa pagkabata. Walang modo. Hindi ko naman gustong mag-aaksaya ng panahon sa'yo. Pero kung ikaw, magsasalita ka pa ng kalokohan, maniwala ka man o hindi, papatawag ako ng security. Pipunitin ng security ang bibig mo. Manager Tang, subukan mong banggitin muli ang mga magulang ko. Bakit hindi ako gagawa? Kahit buhay pa ang mga magulang mo, ano naman ang magandang naipanganak nila? Wala silang naipanganak kundi isang para lang mag-deliver at magwalis sa kalye. Ano magagawa niya na maganda? At saka sasabihin ko sa'yo, ang girlfriend mo, sobrang ganda siya. Naikinakahiya kong may taong gaya mo sa mundo. Nahihiya ako sa sarili ko. Ano yan? Tumigil ka dyan. Sampalin mo ako kung kaya mo. Inatake mo ako sa harap ng marami. Maniwala ka man, papakakulungin kita. Sa harap ng lahat, naglakas loob kang gumawa ng karahasan. Kayo ron, dakpin ninyo siya. Opo. Teka, Sugad! Chen wrong, lumayo ka. Gusto kong makita sinong may lakas ng loob na umaksyon laban sa akin. Lin Chuan. Masyado kang mainit ang ulo. Kailangan mong huminto sa pagkilos. Kasi kapag kumilos ka, mas marami kang iiwan na ebidensya. Kaya mong maglakas loob na gumawa ng krimen sa harap ng mga mata ko. Hindi ko siya palalampasin. Ang aming Hongchang Grupo may team ng mga abogado. Kayang sisihin nila siya hanggang mawalan ng lahat at makulong ng matagal. Lin Chuan, tingnan natin kung paano ka magtatapos. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Hongchang Grupo hindi sapat ang sinasabi niya. Lin Chuan, alam mo ba kung gaano kalaki ang timbang ni Director Zhao sa grupo? Alam mo ba, siyang pinakamatagal na direktor natin, ang may pinakamatagal na karanasan. Susunod na hakbang, umakyat siya bilang Vice President. Bago yon. Siguro might sense ang ganun, pero pagkatapos ng araw na ito, hindi na siya uunlad. Hindi siya magiging Vice President, kahit manatili pa siya bilang direktor. Depende na yon sa mood ko. Depende sa mood ko? Lin Chuan, akala mo sino ka ba? Isa kang walang kwentang gago. Sira ba ang ulo niya? Mukhang go. Lin Chuan, sasabi ko sa iyo, kung ayaw mong magtapos sa kulungan, ngayon. Lumuhod ka ngayon din. Luhod at yumuko ng 3 beses. At umahol ng 3 beses. Arf! Pag-isipan ko yan, papatawarin kita. Gagawin mo akong lumuhod? Hindi ka pa karapat-dapat. Darating ngayon ang bagong presidente. Wala akong oras para sayangin sa'yo. O lumuhod ka at humingi ng tawad kay Manager Tang o maghintay kang mapunta sa kulungan. At kung hindi ako pipili ng alinman, Hindi pipili. Mukhang binigyan ka ng pagkakataon. Hindi mo tinanggap, kaya parusa ang ipapataw. Lin Chuan. Baka mas mabuti kung mapapalubag muna tayo. May kapangyarihan at impluensya sila. Hindi natin sila kayang kontrahin. Chen wrong.
Hindi tayo dapat yumuko sa mga salarin. Kasi lalo silang manlalabis. Dudurugin nila ang ating mga limitasyon. Pero, Presidente, anong oras po kayo darating? Para makapadala ako ng susundo sa inyo. Nandito na ako. Ano? Buti na lang at nauna ako. Nakapanood ako ng magandang palabas. Saan kayo ngayon? Papunta agad ako sa inyo. Nandito ako sa HR, sa opisina ni Manager Tang. Hihintayin kita rito. Sige, dadating ako agad. Nandito pa rin ako maghihintay. Sino ang inantay mo? Mamaya. Malalaman nyo rin mamaya. Bakit nandito ang presidente? Sa opisina ni Manager Tang? At pati tono niya, hindi maganda pakinggan. Ano ba talagang nangyayari? Jiang Ying, kakabalita ko lang na sa kay Manager Tang. May nagkagulo kanina. Nagdala na ng mga tao si Director Zhao. Naku, malalay to. Tila may nangyari nga. Halika, sumama ka sa akin. Direktor sa... Mukhang ang batang ito, kilala rin pala niya ang ating mga taong nasa loob ng grupo. Kaya pala may pinaghuhubad siya. Akala niya secure siya. Pero magugulat siya. Ang buong Hongqiang grupo. Kayang pasanin ako ng buo. Mabilang pa ang sampal na yan. Kung sasabihin ko sa'yo yung darating, isa sa kanila. Imposible. Tulad mong walang kwentang tao, paano mo malalaman ang mga tao sa aming grupo? Hindi ka karapat dapat maglingkod sa kanila. Sa tingin ko, malamang empleyadong mahina lang siya. Gusto kong makita pag dumating siya kung magtatapang siyang kausapin ka. Tingnan na lang natin. Lin Chuan, kailan ka nagkaroon ng koneksyon sa Hongqiang grupo? Nakilala ka nila? Chen Rongrong, ate. Hindi dapat isiwalat ang sikreto. Tutulungan kitang makiganti mamaya. Papatawanin ko tong dalawang basura na yumuko at humingi ng paumanhin sa'yo. Hihingi ng tawad. Ipapanil natin sila. Lin Chuan, naninirahan ka ba sa panaginip? Nagtatangkang mag-bullshit ka lang. Wala akong oras para makipagpalipas sa'yo. Kayo di dyan. Dakpin ninyo ang batang ito. Oh, Sandali. Sigurado ka bang hindi nahihintayin? Baka magdulot pa kayo ng malaking gulo. Hintayin muna. Akala mo sino ka ba? Presidente ng Hongqiang grupo ba? Baka nga naman. Lin Chuan, ikaw, talagang gago lalong nagiging mayabang. Pati presidente natake mo pa. Direktor Sao, wala akong nakikitang dahilan na magpaliwanag pa sa batang to. Sirain ninyo ang manahita niya. Ihagis sa harap ng opisina ng grupo para maging pabala. Oh, Tigil! Tigil kayong lahat! Presidente, bakit po kayo nandito? Bakit hindi ako pwedeng dumating? Hindi ko yan ang ibig sabihin. Presidente, maasahan niyo po ako. Ayusin ko agad ang maliit na isyong ito. Ano pa ang hinihintay ninyo? Habangin ninyo ang dalawang yan at alhin sa akin. Sa tingin ko, ang dapat dalhin ay ikaw. Zhao Deju. Anong ibig sabihin ng presidente? Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba, malaki ang gulo na pinaglihi mo. Presidente, huli po ang inyong lingkod. Pasensya na po sa pagkabahala na naidulot. Patawarin po ninyo kami. presidente. Ikaw ang kasalukuyang presidente, Jiang Ying, di ba? Ang pagbisita namin ngayon sa headquarter, talagang nakakagulantang. Ito ay kapabayaang pang-asiwa ng inyong mga tauhan. Patawarin po kami, Presidente. Karapat-dapat nga na maparusahan. Ang Hongqiang Grupo, bilang nangunguna sa Yangcheng, ay isang pangunahing kumpanya. Ngunit dito nagtatago ang maruruming tao. Pinapayagan ng ganitong mga basura, mga salot na nandito. Natutulong pa sa masama. Presidente, hindi ninyo maakala yon, di ba? Lin Chuan, paano siya magiging presidente? Dati kaming magkaklase, kaya kilala ko siya ng lubos. Ako ang pinakaalam sa kanyang pinagmulan. Sigurado akong miloko lang kayo niya. Ikaw si Manager Tang, tama ba? Halika. Presidente, Bulag ba mga mata mo? Paano mo nagawang mga insulto sa presidente? Bulag ba mga mata mo? Paano ka nangahas na hindi magpakita ng paggalang sa presidente? Hindi ba Si Lin Chuan, talaga bang siya ang presidente? Presidente, ako, tumahimik ka. Presidente, tingnan ninyo. Paano natin haharapin ang dalawa nilang ito? Isang manager sa HR, pero sa interview, nilagyan niya ng gamot ang aplikante. Ano? Paano nangyari ang ganung kasuklam-suklam na bagay? Tangjun, anong ginawa mo? Sinisira mo ang pangalan ng Hongqiang Grupo. Karapat-dapat kang parusahan. Presidente, Alam ko ang pagkakamali ko. Hindi na mauulit yon. Paano dapat namin ito ayusin? Hindi ko na kailangang magsabi pa, di ba? Si Presidente, ipapagawa ko ang pag-ayos ng mga ebidensya. Papakulungin natin ng matagal ang batang ito. Lin Chuan, hindi mo pwedeng gawin yan. Makaklase kami. Hindi mo ba naalala? Nung nag-aaral pa tayo, Eiko, naging magkatabi sa upuan tayo. Magkaibigan kami. Huwag mo namang sabihin ganon. Isa lang ako.
Isang ulilang walang magulang. Isang walang kwentang basura. Kayo naman ay Hongchang Grupo na HR manager pa. Paano ako makikibigan sa inyo? Paano ako makikibigan sa inyo? Hilahin ninyo palabas. Opo. Presidente, alam kong nagkamali ako. Talagang alam ko po na nagkamali ako. Presidente, nasilo ako ni Manager Tang. Parusahan ninyo ako. Karapat-dapat akong mamatay. Dapat akong mamatay. Nagmamatapat po ako. Pawalan ninyo ako ng isang pagkakataon. Ngayon lang kayo humihingi ng awa. Huli na. Presidente, Director Zhao, paano natin dapat harapin ito? Hindi niya mabatid ang tama at mali. Pinaprotektahan niya ang kanyang mga tauhan. Ginagawa niya ang nais niya. Kaya hindi siya karapat-dapat na manatili sa Hongchang Grupo. Tama. Padalhan ninyo siya ng audit. Surinin niyo ang ginawa niya nitong mga nakaraang taon. Malinis ba ang mga kamay nila? Sige, yayos ko na. Tapos na. Lahat tapos na. Dalhin. Upo. Presidente. Ate Rongrong. Ayos na. Presidente, may kasama po kayong kaibigan. Baka mas mabuti munang magpahinga rito. Bumaba na kayo. Uminom kayo ng tubig. Lin Chuan. Sobrang salamat, Lin Chuan. Kung hindi dahil sa'yo, aya ako talaga na may mangyari. Ayos na. Lumipas na ang lahat. Wala na mapapahirap sa'yo simula ngayon. Pero Lin Chuan, sino ka ba talaga? Paano ka biglang naging presidente ng Hongchang Grupo? Ikaw pa rin ba ang kilala kong landlord na si Lin Chuan? Hindi na mahalaga. Isang taong malapit ng mamatay. Lahat ito ay panandaliang usok lamang. Huwag mong sabihin yan. Ang kondisyon mo sigurado, gagaling ka. Talagang gagaling ka. Ganyan kang mabait na tao. Diyos ko, hindi pwedeng maging natuklasan. Chen Rongrong. Antas ng simpatya para sa host, tumaas ng 10. Kuya Lin. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Naku, sobrang emergency nung oras na yon. Hindi pa tuluyang nawala ang bisa ng gamot. Ate Rongrong, hindi ka pa ganap nagising. Hindi pa lubos na nawala ang gamot sa katawan mo. Tutulungan kitang gamutin yan na yon. Hindi. Ate, sobrang gising ako. Gusto talaga kita, ate. Gusto ko yung paraan na pinoprotektahan mo ako. Gusto kita. Yung amoy mo. Hindi pwede, Lin Chuan. Paano mo magagawa yan? Samantalahin ang taong nasa panganib? Kung si Chen Rongrong gising siya at sisihin niya ako, ano kung maging 0 ang antas ng pag-akit? Ate Rongrong, tingnan mo ako. Lin Chuan. Ang banggo mo. Presidente, na-print na ang kontrata. Handa na kaming opisyal na magdalaga. Chen Rongrong. Pasensya na. Wala akong nakita. Tuloy lang kayo. Lalabas na ako agad. Tuloy lang kayo. Lin Chuan. Pasensya na. Rongrong, 8. Ayos lang yan. Hindi pa totally nawawala ang bisa ng gamot. Tsaka sobra ang emosyon kanina. Paano mo pa naman mapaparatangan ang sarili mo? Rongrong, 8. Lumapit ka. Bibigyan kita ng 2 pang injection. Tapos talaga nitong alisin ang bisa ng gamot. Tanggalin mo ang damit, sige na. Mulay na namang nag-aalis ng damit. Lin Chuan. Grabe, asensya na sa abala. Mas komportabele na ako ngayon. Nahusay, mabuti naman. Saka ginawa ko pa, isang acupuncture treatment para sa'yo. Sobrang pagod ka nitong mga nakaraang araw. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Acupuncture pala yan. Hindi na nakapagtataka kung bakit ang ganda ng pakiramdam ko. Lin Chuan ang galing mo sa medisina.
Mayroon pa ako na mas kahanga-hanga. Ano yun na mas kahanga-hanga? Pumasok ka. Presidente, talaga po, pwede ba akong pumasok? Sinabi kong pumasok ka. Kaya pumasok ka nga. Mukhang ang presidente. At si Chen Rongrong ay talagang hindi pangkaraniwan. Presidente. Ito ang inutusan ninyo sa akin. Naihanda. Ang liham ng pagdalaga. po ninyo. Wrong, tingnan mo nga. Chen Rongrong, ang Hongchang grupo namin ay naghahanda ng i-hire kayo bilang Executive Vice President. Taon ng sahod na 5 milyon. Ano? Paano ito maaari? Bakit hindi pwede? Talagang sa tingin ko kaya mo. Lin Chuan. Wala akong alam. Hindi pa nga ako nakatapos ng high school. Paano ba ako gagawa niyan? Executive Vice President ba yan? Wrong. Hindi ka nagkakamali dahil sa sarili mong kakulangan. Naipit ka lang sa pamilya mong pinagmulan, kaya napilit ang huminto ka mag-aral noon. Naalala ko nga nung sinabi mo dati nung high school, nanalo ka pa bilang pinakauna sa buong paaralan. Naalala mo pa yan? Ipinapakita nito na, matalino ka talaga kapag handa kang matuto at magsumikap. Siyak kung kakayanin mo ang posisyon na to. Oo nga, Miss Chen. Kaya nga pinagkakatiwalaan ka pa ng presidente, ano pa bang dahilan para tumangi ka? Wrong, alam mo naman. Medyo hindi maganda ang kalagayan ng katawan ko ngayon. Wala akong ganong lakas para pamahalaan ng kumpanya. Sa bagay na ito, kailangan mo talagang tumulong sa akin. Lin Chuan. Ang bait mo naman sa akin. Dahil pinagkakatiwalaan mo ako ng ganito, hindi kita bibiguin. Go Rongrong! Kaya mo yan. Presidente. Magpahinga muna kayo ng kaunti. Ako na muna ang ayos ng mga bagay. Tama, Wrong. Pag-uwi mo, huwag mo sanang sabihan sila tungkol dito. Kailangang maging lihim ito sa atin. Ano? Vice President. Anong nangyari? Ano ang pinag-uusapan ninyo? Wang Chuchu, tingnan mo to! Naging si Chen Rongrong, Vice President ng Hongchang Grupo. Ha? Bakit nga ba to? Hindi ba pumunta si Chen Rongrong para mag-interview sa Channel Sales? Paano bigla naging vice president na siya? Oo nga. Chen Rongrong. Hindi ka nga ba nabuyo ka ba ng mga boss? Gu Tian, huwag kang ganyan. Di ko rin alam kung bakit. Siguro napaka-good luck ko na lang. Na makilala ko si Lin Chuan, talagang swerte ko yon. Sabi nga sa inyo, ang Hongchang Grupo, malaking kumpanya yan. Mataas siguro ang sahod ng Vice President? Kung ganon, si Chen Rongrong. Magiging rich girl na agad. Ay, hindi pwede yan. Pag-yumaman si Chen Rongrong, hindi na siya magstay kasama natin sa rent, no? Hindi naman yan mangyayari. Hindi siya lilipat. Lalo na hindi ka iiwan. Kayo ang aking mga pinakamahal kong kaibigan. Ano ba? Pagod na si Chen Rongrong buong araw. Huwag niyong istorbohin siya. Hayaan niyo siyang umuwi para magpahinga. Hindi pwede yan. Maliban kung papayag si Chen Rongrong sa isang bagay. Bukas. Anyayahan niya kami bukas na mag-dinner. Isang malaking handaan. Walang problema. Ako na bahala. Lin Chuan. Halika, dito ka na. Anong nangyari? Halika na. Sira ang gripo. Halika at ayusin mo nga. Ano pa ang hinihintay mo? Tumulong ka naman. Sige. Sige. Kung wala na kayong iba, uwi na muna ako. Sandali. May kailangan ako itanong sa'yo. Si Chen Rongrong ang naging Vice President ng Hongchang Grupo. May kinalaman ba ito sa'yo? Wang Chuchu, ano bang sinasabi mo? Paano naman posibleng may kinalaman ako rito? Kung walang katibayan, huwag kang magsalita ng basta-basta. Wala akong ebidensya. Pero may kutob ako bilang babae. Nakakagulat. Lin Chuan. Hindi mo ba sa tingin ng itsura mo ngayon? Parang may tinatago ka. Talaga?
May malaking problema ka. Hindi basta-basta lokohin ang babaeng ito. Pahala na. Wala na akong sasabihin sa'yo. Matutulog na ako. Bye. Tigil ka. Ang ganda niya. Sana siya na ang girlfriend ko. Bakit siya tuloy-tuloy na nakatitig sa akin? Ikaw, gaano ko pa katagal yayakap? Bakit ka naman sobrang walang ingat? Nasprain ba ang paa mo? Ayos lang ako. Hindi ko kailangan ng peke mong pag-aalala. Huwag kang gumalaw. Mukhang ang paa mo, medyo malupa ang pagkasugat. Kung hindi agad maayos, magkakaroon ka ng malaking problema. Lin Chuan. Ano ang ginagawa mo? Umupo ka sa sofa, ipamasahe kita sandali. Lin Chuan, sasabihin ko sa'yo, hindi kita kailanganin tumulong. Kaya akong pumunta sa ospital mag-isa. Hindi ako gagastos ng walang kwenta. May doktor na sa bahay. Tingnan mo nga kung gaano kalala ang sugat. Huwag mong gamitin ang maruming kamay mo. Sa paa ko Ikaw, Hawakan ka lang. hawak lang kita, hawak lang kita. Anong problema? Wang Chuchu, kung hindi ka makikipagtulungan muli, huwag mong sisihin ako. Kung gagawin ko, gagamit ako ng puwersa sa'yo. Lin Chuan, ang pang-aapi mo. Anong problema kung inaapi kita? Araw-araw lang, laging nakasimangot ka. Halika. Para kay Kuya Chuan, numiti ka nga. Ikaw. Sige na. Piro lang naman. Una, tutulungan kitang imasahe ang paa. Mas magaan ba ang pakiramdam? Parang hindi na ganong sumasakit. Sistema. Natuklasan Wang Chuchu, antas ng simpatya. Sa host, tumaas ng 5%. Ang mga lugar na hinawakan mo, huhugasan ko pa ng 10 beses. Tumaas naman ang antas ng simpatya. Sundere pa rin talaga siya. Ayos na. Mag-iipit ka ng red flower oil mamaya. Pagkagising bukas, ayos na yan. Ihahatid muna kita para makapagpahinga. Hindi na kailangan ganito kapilitan. Suportahan mo lang ako. Sige. Alis na ako para matulog. Ate Gu Chen Chen, ano ba ginagawa mo? Huwag kang gumalaw. Lin Chuan, kamakayla. Parang may kakaiba sa relasyon mo kay Wang Chuchu, pati kay Chen Rongrong. May itinatago ka ba sa akin? Tama talaga ang sixth sense ng mga babae. Pero paano kung ma-jealous siya, tapos bababa ang antas ng simpatya natin? Nag-iisip ka ng kung ano-ano. Nagsasama-sama tayo sa isang bubong. Wala akong pwedeng itago sa'yo. Talaga? Bakit ba hindi ako naniniwala? Sa baby ko, busy lang ba si ate kamakailan? At napabayaan ka? Kaya ka pala lumapit sa si Chen Rongrong at si Wang Chuchu. Sila nagkakalikutan sila. Ate Gu Chen Chen, naglalaro ka ng apoy. Pilyo. Ganito sagutin mo ng tapat ang tanong ni ate. Pinapangako ko, kapag tapat ka, papayagan ka ni ate. Ate Gu Chen Chen, huwag ka nang kumilos. Humiga ka muna. Nakakainis na bata. Sa wakas, nakagets ka na. Bilisan mo, anong balak mo? Anong gagawin? Pilyo ka, huwag mong subukang akitin ako. Gago ka, Lin Chuan! Ikaw ba ay totoong lalaki? Ako ba ay lalaki? Hindi mo na kailangang mag-alala. Ngayon maging mabait ka na, matulog ka na. Bye-bye. Lin Chuan, bumalik ka rito. Walang pakiramdam ka, gago. Wala sa kanila ang madaling asikasuhin.
Chen Rongrong. Lin Chuan. Bakit ka rin sumama? Nagkakaroon lang sila ng kalokohan kasama-sama. At. Walang anuman, Rongrong. Bakit ka nandito sa kwarto ko? Ikaw? Gabi na, hinahanap kita. Pero wala kayo sa kwarto. Ako lang mag-isa, naghintay lang. Naghihintay. Medyo inaantok, kaya nakatulog ako. Hindi naman. May kailangan ako sabihin. Hindi pwedeng bukas na lang. Baka pwede, bukas pag umaga. Hindi pwede. May mga bagay na nakabaon sa puso ko. Hindi ako makakatulog kung hindi ko sasabihin. Kung ganon, bakit ka natulog sa kwarto ko kanina? Lin Chuan, pakinggan mo ako. Gusto kong mabigyan ka ng utang na loob. Parang isang maliwanag na sinag ng araw. Naumid sa puso ko, pinawi ang kadiliman sa buhay ko. Binago ang mga panuntunan ng buhay ko. Kaya gusto kong suklian yun ng buong puso. Umiikot ang isip ko. Ang mga paraan para magpasalamat, halos wala na. Maliban sa pagpapatuloy ng lahi. Magkakaroon ako ng anak para sa iyo. Ano? Ate Rongrong, kahit gusto mong magpasalamat, pero hindi pwede gamitin ang ganitong paraan. Lin Chuan, seryoso ako. Ito lang ang naisip ko ang nag-iisang paraan para masuklian ka. Pero kahit ganon, hindi rin pwede. Lin Chuan, may terminal na sakit ka. Malapit ka ng mamatay. Gusto kong mag-iwan ng kinabukasan para sa'yo. Ito lang ang tanging magagawa ko para makatulong sa'yo. Ate Rongrong, sino nagsabi na mamamatay na ako? Hindi ba may pancreatic cancer ka? Totoo, may pancreatic cancer ako. Pero tingnan mo ang kalagayan ko ngayon. Mukha ba akong taong malapit ng mamatay? Buti na lang may gantimpala mula sa sistema. Ang natitirang buhay ko ay mas tumatagal. Sunod, dahan-dahan lang mag-ipon ng antas ng simpatya. Baka mabuhay tulad ng normal na tao mabuhay. Talagang hindi halata. At ngayon, napaka-advanced ng teknolohiya. Bakit ang yaman mo naman? Baka totoong gumaling yon. Kaya, Rongrong. Ate, huwag mo na muling sabihin na makakatagan tulad ng iwanan mo ako. Araw-araw mo nang binabanggit yon. Nakakasama sa swerte o. Kung hindi nila alam, iisipin nila na sinisumpa mo akong mamatay. Hindi kita sinumpa. Rongrong, ate, pwede ka munang bumaba sandali? Ate Rongrong, huwag kang mag-overthink. Ang pinakamahalaga ngayon ay umuwi ka sa kwarto mo, matulog ng maayos. Bukas ng umaga, kailangang magpagutom ka sa amin ng kain. Sige. Sino kayo? Sino ang magpasok sa inyo dito? Chen Rongrong. Tinext mo ako sa WeChat. Pinirangalan mo pati ang phone ko. Ang hirap kitang hanapin. Aha, nakatira ka pala rito. Ikaw. Bakit yan nandito? Rongrong, Kilalang mo siya? Siya yung kapatid kong lalaki. Yung tipong vampira. 8. Alam mo pa rin ba na kapatid mo ako? Ganito mo ba tratuhin ang kapatid mo? Chen Shuangxi, sabi ko na kasi dati, hindi kita bibigyan ng kahit isang sentimo. 8. Isa ka namang babae. Maya-maya matitirhan ka rin. Anong silbi ng pag-iipon mo ng pera? Halikayo, kunin mo na yung pera. Mamaya pa kami ng mga tropa. Manlalaro ng baraha. Baraha. Araw-araw, puro sugal lang naman. Alam mo yon? Mga taon na pinagpaguran ko, ang pinaghirapang perang yon. Nawala na lahat dahil sa'yo. Walang kwenta ang seryosong usapan. Sasagot ka ba o hindi? Hindi. Huwag mong asahan na makakakuha ka ng kahit isang sentimo mula sa akin. Giho na babae. Binibigyan kita ng respeto. Wala kang hiya. Sinasabihan kita kung nalapitan mo ako o gagawan mo ako ng kalokohan. Tumawag ka ng pulis kung gusto mo. Maniniwala ka ba? Bahala na. Ito ang aming suliranin sa bahay. Hindi rin makakatulong kahit tumawag ka ng pulis. Chen Shuangxi, mas mabuti pang umalis ka na, hindi talaga kita bibigyan ng pera. Walang pera. Ate, narinig ko na sa magulang ko. Nagdala raw ikaw ng bagong trabaho. Parang sa malaking kumpanya yata. Sa Hongchang Grupo bilang mataas na opisyal. Totoo ba yan? O peke lang? Walang kinalaman sa'yo kung totoo man. Paano naman posible? Wala talagang kinalaman? Ikaw na ang nagtagumpay bilang ate. Huwag mo akong kalimutan. Kuya mo pa rin ako. Iyang temong bata. Sobra ka naman. No. Umuubos ka ng pera parang vampira, hindi ba? Manghimasok ka pa. Bastos na babae, huwag ka nang magsalita. Maniwala ka o hindi, papapaluin kita. Pinabugbog ang babae? Ikaw, bata yan lang ba ang kaya mo? Sino ka ba naman? Ito ang aming landlord. Kuya Landlord. Ang lakas niyang lumaban. Sinasabi ko lang sa'yo. Kung ayaw mong mapahiya, tumayo ka na at umalis ka na agad. Isang payat na gwapong tulad niya, pero lakas makipagsuntukan pa. Ang gusto mo, patawanin mo ako?
Pinagtatawanan mo ba ako? Malit na Lin. Pasensya na. Nakaabala na naman kita. Chan Rongrong, hindi mo kailangan magpasalamat ng ganito. Kayo bilang mga nangungupahan, ako naman bilang landlord. Ang magprotekta sa inyo ay responsibilidad ko at tungkulin ko rin. Sinasabi ko sa'yo ha, kung magpapanggap ka rito sa harap ko, tingnan mo kung paano kita ayusin mamaya. 8. Nagtatrabaho ka sa Hongqiang Grupo bilang mataas na opisyal. Siguro mataas ang sahod mo, di ba? Kung hindi ka bibigyan na yon, pera, okay rin. Ibigay mo sa akin ang card ng sweldo mo. Wala sa isip mo yan. Binalaan kita. Umalis ka na dito agad. Pinaghirapan ko ang kinikita ko. Bakit ko ibibigay sa'yo? Mayababang ka pang magsabi na pinaghirapan mo. Wala kang diploma, wala kang koneksyon. Maliban sa maganda, wala kang ibang meron. Paano ka nga ba napunta? Sa posisyon ng Vice President sa Hongqiang, Kailangan ko pa bang paliwanagin pa? Paano ako napunta dyan? Wala kayong karapatang malaman. simple lang, kasama sa laro ng Hongqiang ang Pagbibigay sarap sa boss, kaya nakaangat lang ako sa pwesto na ito. Yan ang katotohanan ng posisyon ko. Ngunit, sa totoo lang, kung nakakuha ka ng ganyan na matandang lalaki, ang galing mo naman magpakahiro. Paninira lang yan! Hoy, ate mo siya eh. Paano mo nagawang magsalita ng napakakalupit na mga salita? Ginawa niya to, tapos bawal pang pag-usapan? talagang walang hiyang babae. Ikaw! Kahit ang sarili mong kapatid ay bastusin mo ng ganyan. Wala ka ng pakiramdam, masama pa sa hayop. Gigolo. Saan ka nakakuha ng karapatang umusap? Lumayo ka sa akin. Ito ang bahay ko. Ang dapat umalis ay ikaw. Kahit ano pa ang mangyari, hanggat hindi binabayaran ako. Hindi ako aalis. Mga pre, maghanap kayo ng maupuan. Sino ang nagpaupo sa inyo? May bayad ang pag-upo. Chen Shuangxi. Hindi ka pa ba nadudiya? Huwag kang magpaligoy-ligoy sa akin sa mga ganyang kwento. Kung gusto mo akong umalis, madali lang. Ibaba mo na ang pera. Pera lang ang hinabol ko ngayon. Gago kang bata ka. Gago ka talaga. Alam mo ba sa loob ng maraming taon kung gaano kahirap kumita ng pera? Yung pinaghirap ang kinita niya na ibinibigay niya o sa pamilya o sa'yo. Nung pinakamatindi niyang hirap nung nakaraang taon, hindi nga niya nabayaran ang upa. Alam mo ba nun? Gu Qianqian. Huwag mo na siyang sabihin ng ganyang bagay. Maaga na. Anong gulo dito? Ang dami ninyong magagandang babae dyan. Talagang hindi ka kaunti. Gwapong tambay. Ang dami namang tumatalikod sa'yo, ah. Dumating ka para humingi ng pera? Anong sabi? Bibigyan mo ba ako ng pera? May laman itong card. 1,000,000. Basta't papayag ka lang na hindi mo naaabalahin si Chen Rongrong. Ang perang ito sa'yo na yan. Sige na nga. Lalayuan ko siya ng malayo mula ngayon. Lin Chuan. Sa pagharap sa masasamang tao, kailangan mas malupit ka kaysa sa kanila. Hindi laging pinapawalang sala sila. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Naghahanap ka ng kamatayan. Gusto kong malaman tarantado kang maliit na walang kwenta. Ano magagawa mo sa akin? Sasabihin ko sa'yo, dito sa Yangcheng kapag gusto kong saktan ka. Kasing dali yan ng pag-inom o pagkain. Alam mo ba kung sino ang kuya ko? Sino? Si Abao ning samahan ning Qingshan. Abao. Ngayon ka pa ng gahas pumunta rito. Dinala ko lang si Ginoong Lin at si Chen Rongrong pabalik. Anong pinagtatawanan ninyo? Hindi kayo naniniwala, di ba? Hindi ko sinasabing hindi ako naniniwala. Gulat lang ako. So pala nakikisama ka kay Abao. Natakot ka na, ha? Sa tingin ko, batang yon. Ayos naman ang ugali mo. Kaya pipilitin kitang palampasin na lang. Palalampasin ka na. Ibigay mo ang card mo. Ibigay mo na. Kahit si Abao mismo na personal na dumating, hindi rin niya aangkat ang pera mula sa akin. Ang laki ng bibig mo, ha? Hindi ka ba natatakot mapahamak dahil sa bibig mo? Kung hindi ka naniniwala, patutunayan ko sa'yo. Kahit pa paano, ngayong hapon pa darating si Abao. Gawing driver ko siya. Bata ka, gusto mo ba akong patawanin? Alam mo ba kung sino si Brother Bao? Anong klaseng tao siya? Siya ang malaking boss ng samahan ng Qingshan. Gagawin niyang driver mo. Ang kapal naman ng mukha mo. Chen Shuangxi. Pinapayo ko sa'yo, tigilan mo na yung pagsasalita. Baka mamaya hindi na maganda ang kahinatnan. 8. Itong batang to ang talaga namang nag-umpisa. Kaya yon ang magresulta ng talagang masamang wakas. Mga kapatid, na yon, ayusin natin siya ng maayos. Erguzi, sino ba ang ayusin mo?
Erguzi, sino bang ayusin mo? Boss, bakit ka nandito? Ang tumulong sa amin. Jinong Lin. Bakit nandito ka, bata? Ako. Hindi ba kakarinig ko lang ng boses mo kanina? Bakit parang may ginagawa ka laban kay Ginoong Lin? Jinong Lin. Sinong tumawag sa kanya na Ginoong Lin? Sabihin niyong Lin Ye. Boss, anong karapatan niya? Isa lang siyang sirang landlord. Alam mo ba? Si Jinong Lin ay. Panuhin ng presidente ng samahan ng Qingshan pala. Tawagin mo siya nilang Lin Ye. Lin Ye. Tawagin mo Tutu Dog. Ergo. Ate Rongrong. Ganito siya tinatawag sa mundo ng kanilang grupo. I'm sophisticado naman. Sino ang makakaalam? Araw-araw, puro ligaw lang ginagawa. Akala ko siya kapatid ni Chen Rongrong pala. Tama. Abaw may ipapagawa ako sa'yo. Sabi niyo Ginoong Lin? Ang bata pa niya hindi nag-aaral ng mabuti, puno ng masamang bisyo. Dalhin mo siya at ayusin mo ng maayos. Mas mabuti dalhin mo sa pabrika para mag-turn ng turnilyo. Bibigyan siya ng 500 piso kada buwan, pantustos na yon. Sige, Ginoong Lin. May kilala akong ilang pabrika ng turnilyo. Siguradong magtatrabaho siya ng maayos. Ate, ayoko mag-turn ng turnilyo. Ate, usap ka naman para sa akin. Ayusin mo talaga siya. Ayos na. Meresolba na ang lahat ng bagay. Ate Rongrong. Wala na siyang pagkakataon muli kakapit na kita. Lin Chuan, muli, salamat sa'yo. Ikaw talaga ang tagapagligtas ko. Chen Rongrong ay, sobra ka namang nagiging formal. Huwag mong kalimutan, ikaw pa rin na magbabayad na yon. Sisingilin ka namin ng todo. Tama. Tara, Hindi ka rin pala magaling uminom. ngayong gabi, uminom ka ng sobra. Uwi ka na. Matulog ka na lang. Hindi pwede. Gusto ko pang uminom. Gusto ko pa. Ito ang unang beses na ganito karami ang ininom ko. Pero, masaya ako. Lin Chuan, tatanungin kita. Sa amin dito, Sino sa amin ang pinakagusto mo? Hulaan mo. Ay nako, mukhang kagabi, mukhang nakipag-hook up ako dahil sa lasing. Ha? Sino yon? Kagabi, talaga bang sino sa kanila yon?